Sa kabila ng pagtutok ni former Vice President Leni Robredo sa Naga City, muling binubuhay ng Liberal Party ang panawagan para sa kanyang presidential bid sa 2028. Narito ang agenda report ni Attorney Karen Jimeno. Umaasa pa din si Liberal Party President Attorney Erin Tañada na magbabago ng isip si Naga City Mayor at former VP Leni Robredo para tumakbo sa pagkapangulo sa 2028. Maraming nagsasabi na si Robredo lang ang makakatalo kay Vice President Sara Duterte na nag-anunsyo ng kanyang presidential bid noong isang linggo. Sa At the Forefront ng Billionaire News Channel, ibinunyag ni Tañada ang pakiusap kay Robredo ng kanyang running mate noong 2022 na si Senator Francis Pangilinan. The last statement that Senator Kiko mentioned to Mayor Leni was that, "Ma'am, please don't close the door." She didn't react. So whether she should have reacted or not, again, that's pure speculation, but at least the message was given to her by Senator Kiko. So we'll have to see. Bumisita si President Bongbong Marcos sa Naga City noong Sabado. Nitong Lunes naman, nakita muli ang dalawa sa Malacanang. Ayon kay political scientist Antonio Contreras, kayang talunin ni Robredo si Duterte kung susuportahan ni PBBM ang kanyang kandidatura. Sabi naman ni Tañada, pag-aaralan pa nila ito. At this point, we don't know what the effect of the impeachment case against Vice President Sara, because we've been studying data. Sara's numbers were going down when there was the Quadcom hearing. Nangunguna pa rin si VP Sara sa ilang presidential preference surveys. Pero para kay Tañada, malaking porsyento ng mga respondents ang undecided at misyon nila ang makuha ang kanilang boto. Para sa agenda, Attorney Karen Jimeno, Billionaire News Channel. Manatiling nakatutok sa Billionaire News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.